Paano kung madiskubre mo na ang iyong karelasyon ay palihim na nanghihimasok sa iyong privacy na wala kang pahintulot? Mananatili ka ba sa isang relasyon kung ang taong pinagkakatiwalaan at minamahal mo ay wala palang tiwala sa iyo sa puntong maglalagay siya ng mga surveillance camera upang subaybayan at manmanan ang lahat ng kilos mo? October 15, 2021, sinagot ng mga pulis ang isang tawag mula sa isang apartment complex sa Oak Street, Ashland. Nang rumesponde ang mga pulis, naabutan nila na nag-aagaw buhay si Ethan Reed, isang 32 taong gulang na guro sa isang lokal na high school at kalaunay binawian ng buhay. Ang pangunahing suspect, ang 2 taon na kanyang kinakasama na si Olivia Rogan, isang 29 na taong gulang na software engineer. Habang lumalalim ang investigasyon, dito natuklasan ng mga otoridad ang isang nakagugulat na kwento ng manipulasyon, pagkontrol at obsesyon na humantong sa malagim na kamatayan ng biktima. Ang mga hidden camera na ininstall ng suspect sa buong apartment ang nagsilbing saksi sa kakaibang kasong ito. Pinanganak si Olivia noong 1993 sa Portland. Ayon sa kanyang pamilya at malalapit na kakilala, si Olivia ay lumaki na nangangailangan ng matinding atensyon at recognition ng ibang tao. Sa isang interview ay ikwento ng ina ni Olivia na si Margaret Rogan ang kanyang kabataan. Ayon sa kanya, si Olivia ay isang napakatalinong bata, palaging nangunguna sa klase ngunit nahihirapan siyang magkaroon ng mga kaibigan. Dagdag pa niya, inakala niya noong una na pagiging mahiyain lang ang dahilan kung bakit wala siyang nagiging kaibigan. Ngunit habang tumatanda ay napansin nito ang pagiging possessive ng anak sa mga taong nakakalapit niya. Dahilan marahil kung bakit walang nagtatagal sa kanyang mga kaibigan. Napansin daw nito na kung nakikihalubilo sa iba ang napapalapit kay Olivia ay nagiging malungkutin at tahimik ito. Ang pattern na ito ng kanyang pag-uugali ay nadala niya kahit pa nagkaroon siya ng mga kasintahan. Sa isang investigasyon, ipinahayag ng kanyang ex noong high school na si Alex Chen na kinakailangang laging alam ni Olivia ang kanyang kinaroroonan kahit saan ito magpunta. Ayon sa kanya, palaging tumatawag at nagte-text si Olivia sa tuwing hindi sila magkasama at kapag hindi ito agad nasasagot sa kanyang mga tawag ay pinupuntahan siya nito kung saan man ito naroroon. Ngunit inakala niya na ang ugaling ito ni Olivia ay bunga lamang ng kanyang pag-aalala at pagmamahal. Sa kabila ng problem ni Olivia sa social na pakikipag-ugnayan ay nag-excel naman siya sa kanyang pag-aaral. Nagtapos siya bilang valedictorian ng kanyang klase sa high school at nag-aral ng computer science sa Stanford University. Dito nagsimula ang pagkahumaling ni Olivia sa coding at surveillance software. Ayon sa kasama niya sa kwarto noong kolehiyo na si Sarah Jennings, sobrang pagkahumaling ni Olivia sa coding at surveillance at napakahusay niya dito na kung minsan ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa pagmamanman sa pribadong buhay ng mga tapos sa kanyang paligid. Minsan ay nababanggit ni Olivia sa mga casual na pag-uusapan nila ang mga natutuklasan niya sa kanyang mga kaklase sa tuwing minamanmanan niya ang mga ito gamit ang mga surveillance software na gamit niya. Nagtapos siya bilang honor graduate at agad na nakakuha ng trabaho sa isang tech company. Ang kanyang mga katrabaho ay inilarawan si Olivia bilang masipag na katrabaho at madalas daw itong mag-overtime upang pagandahin ang kanyang mga codes. Sa kabila ng magandang job working performance ay tila salungat naman ito ang kanyang buhay pag-ibig. Si Jason Tran na nakarelasyon ni Olivia ng 6 na buwan noong 2019 ay nagsabi na ang kanilang past relationship ay intense at nakakasakal. Nais niyang malaman lahat ng kinikilos ni Jason sa buong araw, ang kanyang mga iniisip, mga plano at kung napupuna ito ni Jason ay nagagalit ito at mas nagiging manipulative. Pagkatapos ng hindi magandang takbo sa kanyang mga naging relasyon ay nagtungo si Olivia sa Ashland at nakakuha ng isang remote possession sa kanyang kumpanya. Walang mag-aakala na dito pala magaganap ang isang malagim na pangyayari kung saan siya ang magiging pangunahing sangkot. Dahil doon niya makikilala si Ethan Reed na magiging karelasyon nito. Si Ethan Reed ay total opposite ni Olivia. Mas matanda ito ng 3 taon at ipinanganak sa Ashland noong 1990. Siya ang bunso sa 3 magkakapatid. Ayon sa panganay na si Amanda Reed, masaya ang kanilang kabataan. Madalas nilang gugulin ang summer sa pag-hike at pagsiski naman ang inaatupag during winter. Dagdag pa niya, si Ethan ay natural na madaling makakonekta sa tao. Siya ay mapagpatawa at dahil dito maraming malapit sa kanya. Sa panayam, sinabi ng kanyang high school teacher na si Mrs. Elaine Hoffman na nakita niya kung paano maging concern si Ethan sa kanyang mga kaklase at ang kakayahan nito na palabasin ang best potential ng mga ito.
Siya rin daw ay pasensyoso, mabait at mahilig sa literature. Ang hilig na ito ni Reed ay nadala niya sa kolehiyo nang magtapos siya ng degree sa English Literature. Pagkatapos ng pag-aaral ay bumalik siya sa Ashland upang maging guro sa high school. Bukod sa magandang social life ay maayos at pangmatagalan din ang mga naging karelasyon ni Reed. Ang kanyang college ex-girlfriend na si Laura Simons ay nagsabi na si Ethan ay balanse sa lahat ng bagay. Siya ay loyal at supportive at nagkahiwalay lamang sila dahil sa magkaibang linya ng karir na tatahakin. Ang unang pagkikita ni Olivia Rogan at Ethan Reed ay naganap noong Mayo 2020 sa isang local farmers market. Habang naninibago si Rogan sa kanyang bagong buhay ay namasyal ito upang i-explore ang bagong kapaligiran, habang si Ethan naman ay namimili ng groceries. Nagkasalubong ang kanilang landas sa bilihan ng mansanas at bilang si Ethan ay likas na palakaibigan ay nagsimula ito ng conversation. Sa kawilihan at nakakabighaning ngiti ni Ethan ay hindi na malaya ni Olivia na nagtagal na pala ang kanilang pag-uusap. Umabot ito hanggang napag-usapan nilang kapwa nila hilig ang hiking at literature. Na-impress si Ethan sa talino at bilis ng pag-iisip ni Olivia, kaya naman in-invite niya ito sa isang hiking sa darating na weekend. Si Olivia na nakaramdam ng instant na connection ay agad na pumayag. Ang kanilang unang date ay ang pag-akyat sa Grizzly Peak kung saan tanaw ang magandang view ng Rogue Valley. Nang makauwi naman si Ethan mula sa hiking, masaya itong nagkwento sa kanyang kaibigan kung gaano katalino at kasayang kasama si Olivia. Walang patid ang kanilang usapan kahit pa nakauwi na sila. Mabilis na umusbong ang relasyon ng dalawa. Ang mga sumunod nilang pagkikita ay ginugol nila sa pag-uusap sa kanilang mga interes at paggalugad sa iba't ibang lugar ng magkasama. Tila perpekto ang kanilang relasyon kung titingnan. Ngunit sa mga maagang sandaling ito ng pagkilala sa isa't isa ay makikita na ang mga bahagyang senyales ng possessive behavior ni Olivia. Napansin ng kapatid ni Ethan na tila inaangkin ni Olivia ang buong oras ng kanyang kapatid. Nagte-text o tumatawag tuwing hindi sila magkasama at pinipigilan si Ethan na dumalo sa mga pagtitipon ng pamilya. Pinagsawalang bahala naman ni Ethan ang mga red flags na ito dahil sa pagkahumaling nito sa bagong tagpong pag-ibig. Nang ipahayag ng kaibigan ni Ethan ang kanyang pagkabahala kay Rogan ay hindi naman niya ito pinansin at sinabing baka excited lamang ito sa kanilang relasyon at unti-unti ring magsasettle ito pagtagal. Lingid sa kaalaman ni Reed ay ito palang pala ang simula ng pattern sa ugali ni Olivia na unti-unting sasakal sa kanya at maglalayo sa kanyang pamilya at malalapit na kakilala. Noong autumn 2020, lumipat si Olivia sa tinitirang apartment ni Ethan nang walang pasabi. Dito siya nagsimulang impluwensyahan ang araw-araw na pamumuhay ni Reed mula sa kanyang mga ginagawa, maging sa mga pagkain at iba pa. Napansin ng mga katrabaho ni Ethan ang pagbabago sa kanyang ikinikilos. Hindi na ito sumasama sa mga after-school eat-outs ng grupo na dati ay hindi nito tinatanggihan. Ayon sa kanya, hindi daw kasi komportable si Olivia na umuwi ito ng gabi, kung kaya't hindi na ito sumasama sa lakad ng mga katrabaho. Ngunit ipinagtaka naman nila ito gayong kakilala naman ni Olivia ang mga kasama ni Ethan, kung kaya't makakasiguro itong walang masamang mangyayari. Hanggang sa social media ay umabot ang panghihimasok ni Olivia. Ang pagiging aktibo ni Ethan sa paggamit ng Facebook at Instagram ay nagbago. Hindi na ito madalas mag-post o di kaya naman kung magpo-post ito ay wala itong personal touch na hindi katulad ng dati. Kapag tinatanong siya ng mga nakakapansin dito ay binabaliwala niya lamang at sinasabing mas gusto na nitong mas maging pribado sa social media. Ngunit hindi lamang sa social media lumayo ang presensya ng guro. Ang malala ay maging sa mga mismong kapamilya nito. Sa salaysay ni Amanda Reed, palaging buo ang kanilang pamilya kapag ipinagdiriwang ang Pasko, ngunit may isang pagkakataon noong Christmas Eve ng 2020 kung saan tumawag ng last minute si Ethan upang sabihing hindi ito makadadalo sa pagdiriwang dahil umano masama ang pakiramdam ni Olivia at kailangan niya itong samahan. Gayunpaman, narinig ni Amanda sa background si Olivia na nagsasalita na parang wala namang karamdamang iniinda. Mula noon ay lagi nang gumagawa ng paraan si Olivia upang hindi ito makadalo sa anumang pagsasalo. Sa isang camping trip na planado nilang magkakaibigan ay tumawag si Ethan gabi bago ang pag-alis para sabihing hindi ito makakasama. Ang paliwanag nito, na-upset daw si Olivia na hindi ito kasama, ngunit ipinagtaka naman ito ng mga kaibigan ni Ethan. Gayong inimbitahan naman siya na sumama, ngunit siya mismo ang tumanggi. Noong 2021 ay mas lalo pang naging malubha ang asal ni Olivia. Inakusahan niya si Ethan na nagtataksil ito kahit wala pa naman siyang ebidensya. Bigla siyang sumusulpot sa high school kung saan nagtuturo si Ethan
nang may dalang lunch, ngunit napansin ng mga kasamahan ni Reed ang pagmamasid nito sa paligid na parabang nag-uusisa at may paghihinala. Isa sa mga estudyante ni Ethan ang nagsiwalat na minsan ay tinanong sila ni Rogan habang wala si Reed ng mga mapaghinalang mga tanong na sa tingin nila ay nagpapakita ng pagdududa nito sa lalaki. Sa kabila ng controlling behavior ni Olivia, nanatiling committed si Ethan sa kanilang relasyon. Napansin ng mga malapit sa kanya ang lumalalang stress at anxiety niya, pero pinapalampas lang niya ang mga ito at madalas na ginagawang excuse ang mga kilos ni Olivia. Noong summer 2021, kinompronta si Ethan ng kanyang kapatid sa labis na pag-aalala at sinabing hindi na healthy ang kanilang relasyon. Ngunit nagpaliwanag si Ethan na naiintindihan umano nito si Olivia dahil sa kanyang masamang nakaraan at kailangan lang daw nito ng assurance kaya ganoon ito. Ngunit naniniwala daw siyang matutulungan niya ito na ma-overcome ang kanyang masamang nakaraan at magbabago daw ang kanyang ugali. Habang patuloy ang pagiging positibo ni Ethan ay mas lumala naman ang pagiging controlling at paranoia ni Olivia na umabot na sa sukdulan at ito pala ang maghahatid sa isang malagim na pangyayari na tuluyang babago sa kanilang mga buhay. Noong huling bahagi ng Agosto 2021, habang si Reed ay nasa isang weekend teaching conference, kinuha ni Olivia ang pagkakataon upang mag-install ng mga hidden camera sa buong apartment niya. Ang ideyang ito ay matagal tumatakbo sa isipan ni Olivia. Ang kanyang background sa software engineering ay nagpadali sa kanyang plano. Ang hindi makatuwirang paghihinala nito ang nag-udyok sa kanya upang gawin ang masamang plano. Bumili siya ng maliit na high-definition cameras na nakatago sa mga ordinaryong bagay. Isang smoke detector, isang phone charger, pati na sa paso ng halaman. Nag-set up rin siya ng sophisticated software na magbibigay daan sa kanya na ma-access ang mga feed mula sa kanyang laptop o telepono. Nang araw na wala si Ethan, maingat niyang inilagay ang mga kamera sa sala, kusina, kwarto at pati sa banyo at tiniyak na bawat sulok ng tirahan ni Ethan ay mahagip sa kamera. Para kay Olivia, isa itong mahalagang hakbang upang mapawi ang kanyang paghihinala at tuluyang pagkatiwalaan si Reed. Samantala, wala namang nadiskubring kakaiba si Olivia sa mga unang araw ng kanyang surveillance. Si Ethan ay nakikita nitong ginagawa ang mga normal na gawain tulad ng paggawa ng mga paperworks para sa kanyang pagtuturo at pakikipag-chat sa kapatid. Ngunit sa halip na mapawi ang kanyang hinala ay lalo pang sumidhi ang paranoia ni Rogan. Nagsimula siyang ma-obsess sa maliliit na detalye. Ang mga gesture ni Ethan tulad ng simpleng pagngiti habang may binabasang text message o ang mga pagkaway nito sa bintana ay dumadagdag sa pagkaparanoid ni Rogan. Ang kasamahan sa trabaho ni Olivia na si David Cho ay naaalala ang mga pagbabago sa kanyang kilos sa panahong ito. Mukhang palaging distracted si Olivia at laging chinecheck ang telepono. Napabayaan ni Olivia ang kanyang trabaho dahil na rin halos lahat ng kanyang oras ay nakatuon sa pagsubaybay kay Reed at halos wala na rin itong tulog. Maging ang pakikitungo nito kay Ethan ay nagbago sa kanyang attempt na itago ang kanyang lihim na pagmamanman. Naikwento ni Ethan sa kanyang katrabaho na minsan ay napapansin nito na wala sa ayos ang ilang mga gamit sa kanyang bahay, katulad ng libro sa shelves o ng kanyang mga toiletries at nakakaramdam din ito ng kakaibang kilabot dahil tila may matang nakamasid sa kanyang apartment kahit pa nag-iisa lamang siya roon. Gayunpaman, tinatawanan niya lamang ito at sinasabing baka stress lang siya sa trabaho. Ang kilos ni Olivia ay nagdagdag sa lumalalang discomfort ni Ethan. Nagsimula siyang magbigay ng komento tungkol sa mga araw-araw na gawain ni Ethan na hindi naman niya dapat nalalaman. Minsan, nabanggit niyang gusto niya ng bagong brand ng kape na binili ni Ethan, kahit ilang araw na siyang hindi nakakapunta sa apartment. Isang beses pa, tinanong niya tungkol sa isang tawag na ginawa ni Ethan sa kanyang ina, kahit sigurado si Ethan na hindi niya ito nabanggit sa kanya. Kapag naguguluhan si Ethan tungkol sa mga pagkakamaling ito, mabilis na dinadivert ni Olivia ang usapan o nagbibigay ng malabong paliwanag. Dahil sa mga kakaibang pangyayaring ito, nag-isip din si Ethan na baka stress lang ang dahilan kaya niya nakakalimutan na nabanggit pala niya ang mga bagay na ito kay Olivia. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na mag-isip ng rason sa mga kakaibang nangyayari, hindi matanggal ni Ethan ang pakiramdam na may mali. Naisip pa niyang sabihin ito sa kapatid niyang si Amanda, pero nagdalawang isip ito at natakot na baka magtunog absurd ang kanyang mga hinala o baka nag-overreact lang siya. Hanggang sa nasiwalat ang lahat isang gabi noong Oktubre 2021. Umabot ng hating gabi ang paggawa ni Ethan ng mga paperwork sa kanyang laptop habang nakapatay ang ilaw. Nang mag-inat ito at maghanda ng matulog, aksidenteng
tabig ng kanyang siko ang isang maliit na paso mula sa side table. Nabasag ang paso sa sahig na kahoy, nagkalat ang lupa at mga piraso ng ceramic. Habang nililinis ni Ethan ang kalat, may isang bagay na kumislap ang nagpabaling sa kanyang paningin. Isang maliit na lens, kasing liit ng pambura ng lapis ang kumislap sa mahinang ilaw. Bumilis ang kalabog ng kanyang dibdib at maingat na iniangat ang nadiskubre. Isa itong miniature camera, maingat na nakatago sa base ng halaman. Ang natuklasang ito ay nagdala ng matinding kilabot kay Ethan. Kahit nanginginig ang kalamnan, ay sinimulan niyang maghalughog sa kanyang apartment. Sa ilang sandali ay natagpuan niya ang 5 pang nakatagong kamera. Ang isa ay mula sa smoke detector, sa isang picture frame maging sa shower head ng kanyang banyo. Dito lalong nanlumo si Ethan matapos mapagtanto na maging ang mga ganito kapribadong bagay ay nasa ilalim ng surveillance. Napagtagpi-tagpi ni Reed ang mga nakaraang pangyayari mula sa mga hindi maipaliwanag na impormasyong alam ni Olivia at pati sa kanyang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Ang lahat ng ito ay naging malinaw sa kanya. Ngunit mahirap tanggapin na ang babaeng minahal at pinagkatiwalaan niya ay walang katiting na pagtitiwala sa kanya, na umabot pa ito sa hindi katanggap-tanggap na paglabag sa kanyang personal space at privacy. Sa pagkabigla, tinawagan ni Ethan ang tanging tao na alam niyang mapagkakatiwalaan niya ng lubos, ang kanyang kapatid na si Amanda. Hating gabi noon kaya nakailang tawag muna si Ethan bago nasagot ng kanyang kapatid. At nang magkausap na sila ay halos mautal si Ethan sa tindi ng kanyang emosyon habang kwento sa kanyang kapatid ang natuklasan. Masusing nakikinig si Amanda at hindi makapaniwala sa salaysay ng kapatid. Sa galit ni Amanda at sa kanyang protective instinct bilang ate ay pinayuhan nito si Ethan na mag-impake, umalis at magpunta sa kanyang bahay upang madamayan nito ang kapatid at makapag-isip ng tamang gagawin. Nag-alinlangan naman si Ethan dahil merong bahagi niya na gustong harapin si Olivia at humingi ng paliwanag, ngunit ang isa pang bahagi niya ay naisumbatan ang pagtataksil ng babaeng pinakamamahal niya. Sa huli, ang mahinahong boses ng kanyang ate ang dininig nito. Inutusan siyang kunan ng litrato ang lahat ng ebidensya na kanyang natuklasan upang magamit sa pagre-report sa pulisya. Nang papasikat na ang araw habang nakaupo si Ethan sa couch katabi ng mga nasirang surveillance equipment ay tumunog ang kanyang telepono at nabasa niya ang text mula kay Olivia. Binati niya ito ng magandang umaga babe at buntong hiningang nag-type si Ethan ng mensahe na magbubunsod sa trahedya ng kanilang relasyon. Kailangan nating mag-usap, Olivia. Ang tugon ni Ethan. Nang dumating si Olivia, pumasok siya na may karaniwang ngiti at tumigil paglapit nang makita ang seryosong ekspresyon ni Ethan at ang hilera ng mga nasirang surveillance camera sa mesa. Sa sandaling iyon ay nakababasag na katahimikan ang namutawi sa paligid at nagsimulang lumuha si Olivia. Magpapaliwanag ako, Ethan. Ang bulalas niya sa nanginginig na boses. Ngunit si Ethan ay agad na sumagot tungkol sa pagtatraidor at sa nakapanlulumong paglabag ni Olivia sa kanyang privacy. Nanliit si Olivia sa lahat ng panunumbat ni Ethan sa kanyang ginawa. Nang tumigil si Ethan sa pagsasalita, nagsimula si Olivia ng isang desperadong pagpapaliwanag sa kanyang nagawa. Nagsalita siya tungkol sa kanyang malalim na insecurities, ang takot na mawala ang pagmamahal ni Ethan, ang paniniwala na kung mapapatunayan lang niya sa kanyang sarili na tapat si Ethan ay maaaring na siyang mag-relax sa kanilang relasyon. Ang lahat ng ito ay sinabi niya sa tonong pagmamakaawa. Hindi na antig si Ethan. Hindi ko kayang makasama ang isang taong gagawa ng ganito. Kasabay nito ay tinapos ni Ethan ang relasyon niya kay Olivia. Nang pinaalis na niya si Olivia ay nagbago ang ekspresyon ng mukha nito at agad na natuyo ang mga luha. Hindi mo maaaring gawin ito sa akin. Bulong niya. Perpekto tayo para sa isa't isa at nag-overreact ka lang. Habang nananatiling matibay si Ethan sa kanyang desisyon, ang mga pakiusap ni Olivia ay naging mga banta. Nagsalita siya tungkol sa pagsira ng pangalan ni Ethan, sa pagsasabi sa mga estudyante at mga kasamahan tungkol sa nakakahiya nitong video na nakunan sa surveillance. Nang hindi na gumana ang mga banta na ito, nag-resort si Olivia sa emosyonal na manipulasyon. Nagbanta na sasaktan ang sarili kung iiwan siya ni Ethan. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Ethan. Kahit na nadudurog ang puso niya sa nakikitang desperasyon ni Olivia, alam niya na suktulan ang nagawa nito. Walang nagawa si Olivia kundi umalis at padabog na isinara ang pinto. Bumagsak si Ethan sa sofa. Emosyonal na pagod. Akala niya ay yun na ang pinakamasamang pwedeng mangyari.
Ngunit nagkamali siya. Ang mga pangyayari noong Oktubre 15, 2021 ay mananatiling nakatatak sa alaala ng mga residente ng Ashland. Ang araw ay nagsimula na parang ordinaryo lang. Walang indikasyon ng trahedya na maggaganap. Si Ethan, emosyonal na pagod mula sa konfrontasyon kay Olivia, ay lumiban sa trabaho. Ginugol niya ang umaga sa pakikipag-usap sa kanyang kapatid na si Amanda. Nagpaplano na mag-file ng police report tungkol sa mga nakatagong kamera. Habang papalapit ang gabi, nagpasya siyang maglakad-lakad upang magmuni-muni. Iniwan ang kanyang telepono upang maiwasan ng anumang text o tawag mula kay Olivia. Habang siya ay wala, bumalik naman si Olivia sa apartment ni Ethan sa huling pagkakataon. Ginamit niya ang duplicate key upang makapasok. Magkahalo ang galit at desperasyon. Nang bumalik si Ethan sa bahay ng mga alas 7 ng gabi ay nakita niyang nag-iintay si Olivia sa madilim na sala. Natakot si Ethan nang makita si Olivia doon nang walang pasabi. "Olivia, anong ginagawa mo dito?" Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Ang tugon ni Olivia ay malamig na kalmado. "Aayusin natin ito, Ethan," sabi niya. "Makikita mo na tayo ay para sa isa't isa." Ang sumunod ay isang mainit na pagtatalo na mabilis na lumala. Sa matinding desperasyon ay nakiusap si Olivia na bigyan pa siya ng isang pang pagkakataon ni Reed. Ngunit nang hindi ito nakinig ay sinumbatan niya ito at pinaratangan ng kung ano-ano. Naubusan ng pasensya si Ethan at pinaalis siya. Ngunit doon na nawala ng kontrol sa sarili si Olivia. Kumuha ito ng kutsilyo mula sa drawer ng kusina at ang mga sumunod na pangyayari ay naging marahas. Sinubukang pakalmahin ni Ethan si Olivia habang iniiwasan nito ang patalim, ngunit patuloy ang pag-amba nito sa kanya. Sinubukan ni Ethan na gamitin ang kanyang skill bilang dating high school wrestler, ngunit tila may kakaibang lakas noon si Olivia. Dala na rin ng nag-uumapaw na emosyon na nararamdaman nito. Nagulat ang mga kapitbahay sa mga naririnig na sigawan at tunog ng nababasag na salamin. Sa pag-aalala, isa sa mga kapitbahay ang tumawag sa 911 upang humingi ng tulong. Ngunit huli na nang ito'y dumating. Nang pumasok ang mga pulis sa apartment ni Ethan ay natagpuan nila itong nakahandusay sa sahig at nag-aagaw buhay dala ng maraming tama ng kutsilyo sa katawan. Habang si Olivia naman ay nakaupo sa tabi, hawak ang ginamit na kutsilyo, tulala at nakatitig sa kawalan. Kahit pamalabo ay sinubukang isalba ng paramedic ang buhay ni Ethan. Si Olivia naman ay hindi na nanlaban pa matapos arestuhin ng pulisya. Ang mga salitang paulit-ulit na binabanggit nito ay, "He is supposed to love me forever," o dapat ay minahal niya ako ng walang hanggan. Mabilis na natuklasan ng Ashland Police Department sa pangunguna ni Detective na si Sarah Nguyen ang tungkol sa mga surveillance operation na isinagawa ni Olivia. Natuklasan ang ilang buwang pagmamanman nito sa biktima, senyales ng obsesyon at ang nangyaring pagpaslang ay premeditated. Labis na nagluksa ang pamilyang naiwan ni Reed, maging ang mga nakakakilala sa kanya. "Alam kong may mali," wika ni Amanda Reed sa isang interview. "Dapat nagpumilit akong ilayo ang aking kapatid sa kanya." Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas maraming detalye tungkol sa troubled past ni Olivia ang lumabas. Ang mga dating kasamahan at ex-boyfriends ay naglabas ng mga kwento ng kanyang controlling behavior at emotional manipulation. Ang kanyang mga magulang ay nabigla sa ginawa ng kanilang anak at walang ibang magawa kundi humingi ng sincere apology sa pamilya ng biktima. Ang district attorney ay nagpresenta ng methodical case. Dinaan ang jury sa progression ng obsessive behavior ni Olivia. Ang recovered surveillance footage ay malinaw na ipinapakita ang paglabag sa privacy ni Ethan. Ang depensa ay hindi kinontest ang mga akusasyon ng kaso. Sa halip, tinuon nila ang argumento sa mental state ni Olivia. Nagdala ng mga expert upang tumayong witness at patotohanan na may personality disorder ito. At ang kanyang ginawa ay bunga ng mental health crisis at hindi premeditated o planado ang pagpatay. Si Olivia mismo ay tumestigo. Ang kanyang testimonya ay may halong pagsisisi at pagrarason. Nagsalita siya tungkol sa kanyang malalim na pagmamahal kay Ethan at sa kanyang takot na iwanan ito. Ayon sa kanya ay hindi niya intensyon na saktan ang biktima. Katapos ng 2 linggong trial at 3 araw na deliberasyon, bumalik ang jury na may guilty verdict sa kasong first-degree murder. Nagbigay ang judge ng matinding pagkondena sa mga aksyon ni Olivia, bago siya sentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Habang nagsisilbi si Olivia sa bilangguan ng kanyang parusa ay nagluluksa at patuloy na magluluksa ang Ashland sa pagkawala ng isang mabait na anak, mapagmahal sa kapwa, matulunging kaibigan
at magaling na guro ng kanilang komunidad. Naway magsilbing paalala ang kasong ito na maging sa kwento ng pag-ibig ay may mga bagay na kailangan ng limitasyon. Hindi pwedeng panghimasukan lalo pa kung ito ay tungkol sa personal na privacy ng isang tao. Maigi ring kilalanin ng mabuti ang mga taong pinapapasok sa ating buhay upang hindi natin ito pagsisihan sa huli. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.